Magandang araw mga ka-solar. So muli, nagbabalik ang inyong ka-solar, si Solarens. So meron tayong feature na inverter ngayon. So high voltage ito at 30 kilowatts. Yung AC nito na 3-phase ay low voltage. Ibig sabihin 230 volts or 220 to 40. So ang kagandaan nito, gagamit tayo ng battery input dito na pang high voltage. Dahil ang minimum volts DC nito ay magsisimula sa 160 volts DC hanggang 500 volts DC. So magsisiris talaga tayo ng maraming batteries na ang nominal voltage sa 51.2. So ito yung nasa loob niyan. Ayan, makikita natin naka-delta. Ayan. At ito yung kanyang ground, naka-common na. Kasi mayroong tatlong ports din yan. Gen port, yung grid port, saka yung sa load port, no? So, ito, medyo maliit lang yung cable niyan, battery cable. At dalawa ang battery input niyan, pwedeng magkahiwalay. So, ito naman ay communication papunta sa battery. Ayan, communication cable para mag-usap yung battery at saka yung inverter. No? So, makikita natin ang linya. Itong mga ports na to ay line 1, 2, 3. No? So, 220 ang output niyan. Pero pwede dapat yan pang 3-phase na high voltage din, 380 to 400. So may slot yan, yung slot na yan ay para sa connection pang high voltage na AC. At ganoon din sa gen port, no? So ito ay grid side ito. At ganoon din nakaabang yan. At tingin ko kinonvert itong board na ito para sa low voltage na AC. Ayan, line 1, 2, and 3 na 230 volts. AC na alternating current na yan. May ferrite core na naka-built-in. So, okay na yan. At mapapansin natin yung battery cable, itong block na ito, ay maliit lang kasi high voltage at low ampere. Kasi 50 amperes lang yung charge and discharge niyan 50-50. Ayan, no. So, yun lang, masyadong magkadikit yung clip itong battery terminal, yung port na yan, medyo magkadikit lang kaya delikado rin, no. Sa tingin ko so dapat talaga nagkaroon ng separation yan na para hiwalay ang positive at saka negative. So, battery 1 and 2 yan. Pwedeng magkaiba ang amperahe, ibig sabihin yung capacity, pwedeng ilagay sa battery terminal 1 at yung isa naman kung lower capacity battery terminal 2. So ito yung mini-mention ko kanina na pwede rin ito dapat sa high voltage AC kasi meron siyang additional line para sa neutral. So yung neutral niyan, kung kukuha ka ng 230 volts neutral, tapos line 1 o kaya neutral sa line 2, neutral to line 3. Ganun yung pagkuha sa single phase kung sakaling kukuha ka ng single phase na line. Pero yan, naka-ready na yan para sa high voltage na AC. So dito sa communication natin or dito sa may paglalagay natin ng sensor, tatlo pa rin yung sensor na paglalagyan natin dyan. At may mga ports yan, communication. At ganun din sa parallel. And ito nga, yung mga CT sensor na yan, line 1, 2, 3. So, tatlo yung clamp na gagamitin natin. At dito naman sa PB input voltage, naka-apat na strings yan, no? So, sa isang string, pwedeng mag-parallel. So, yung total PB input niyan, so yung maximum 39 kilowatts ang PB input niyan. Pero yung kung 1:1 lang, 30 kilowatts. Kung lalagyan natin ng lahat, i-max out natin yung string 1 to 4 or PB 1 to 4, nasa 39 kilowatts ang kaya ng 30 kilowatts na inverter na ito na pang 3-phase.
Ayan, at dito rin yung mga PB switches magkahiwalay, ano, PB switch 1 at saka 2. So, pwede rin ito mag-function as on-grid kahit naka-hybrid. At dito sa gilid niyan, ano, andyan yung on and off switch na ginagamit natin para sa safe mode. So, parang same lang doon sa mga dati. At ito yung lagayan ng kanyang Wi-Fi. Ayan, so mas madali nating maset pagka na-connect natin yan. At yung conventional, ano, yung usual na LCD niya, andyan pa rin yung DC on, yung mga light indicators niya. So, dito naman makikita natin ano yung pinaka-specs niyan. Kaya kung makikita nyo, naka 30 kilowatts tapos yung SG01 HP3. Ibig sabihin ay 3-phase yan, ano, na high voltage. At yung maximum PB input nasa 550 volts DC pa rin. So yung minimum input range niyan ng MPPT 150 volts DC at nasa 500 volts DC ang pinakamataas. So yung PB input current natin 36, ano, 36 bawat MPPT kasi apat na MPPT ang nakalagay diyan. So yung na-mention ko kanina na PB input power, ibig sabihin yung panel 39 na. Pagdating doon sa battery input, ano, 160, ayun, 160 to 500 volts DC ang range ng battery. At yung charging at saka discharging, ayan, 50 amperes lang kasi nga low amperes yan kasi high voltage. Kaya yung makikita nyo na yung battery cable medyo mas manipis lang. So dito sa input and output ng AC or alternating current, 83.4 AC na yan. Okay, so yung output niya 30 kilowatts, ano, at yung maximum continuous AC pass-through nasa 72 and 72 kilowatts yon and 200 amperes. So yung sa load niya medyo mataas din, ano. Sa 10 seconds kaya niya ng 45 kilowatts at yung sa Gen port pass-through 72 kilowatts para sa 200 amperes din. Ang AC output current para sa load, ano, nasa 90. Medyo mataas-taas yun, 90 amperes. So ito yung mga glands niyan. Diyan natin pinapasok yung ano para sa battery. Ayan, dalawa nga yung ports niyan. Pwedeng, sabi ko nga, magkahiwalay, magkaiba ng capacity. So iseset na lang kung sakaling dalawang battery na magkaiba ang capacity. So tamang-tama itong setup na ito para sa mga commercial, industrial, at yung sa condominium pwede. Kaya ito, nakamatch yung battery niyan kasi ito yung battery na high voltage na gagamitin dyan. Pero ito, 100 ampere hours lang ang capacity at may kanya-kanyang BMU yan at naka-cluster. So itong dalawang battery na ito, naka-match na talaga yan dyan sa mismong inverter. Ngayon, pagka gusto mong magdagdag ng battery, kasi lalaki yung capacity mo, so kakailanganin din na taasan mo yung solar panel input. At pwedeng magamit yan kung sakaling magkakaroon ka ng AC coupling or yung sa gen port gagamitin mo for charging purposes only. At pwede din sa AC side yan or sa grid side. Gagamit ka lang ng additional unit, ano, para sa supply para magkaroon ng AC coupling. So dito sa battery, mapapansin natin, ano, nasa 421.6 kasi yung 421.6 sa 8 pieces, its battery pack nasa 52.7, no? 52.7 ang kanyang voltage. And since nag-series yan, yung 52.7, 8 ang siniris natin. Kaya 421.6 ang voltage niya. Kaya high voltage and within the range pa naman kasi 160 to 500 volts DC yung range input ng inverter.
Yan, at makikita natin kung mayroong mga alarms dyan. And kailangan yung ground niyan naka-top. So madali lang i-connect kasi positive at saka negative lang naman ang series. And may configuration lang na kailangan gawin doon sa battery mismo. Pero ang kagandahan dito, hindi ka gagamit ng sobrang lalaki ng size ng battery cable. Kasi nga, itong ganitong mga battery, gaya ng sabi ko ng kanina, no, na low amperes yan, although high voltage. So may mga controls naman yan, kaya hindi ganun na kahirap na gawin, ano. At medyo mahirap lang yung presyo. Kasi medyo mataas-taas ang presyo, lalo nitong ESS na energy storage system. At dun sa battery, ayan, medyo mataas-taas din yan. Pero since pang commercial or industrial naman, so yung presyo na nakalagay dyan, syempre naka-proportionate din sa need ng inyong installation, doon sa entity or sa system. So yun lang mga ka-solar, maraming salamat sa panonood. At usap ulit tayo sa susunod na video. Muli ang inyong ka-solar, si Solarens.